Isang mapagpalang Miyerkules po ng gabi sa bawat isa. Good evening po. Amen. Salamat po. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos sapagkat meron po tayong ganitong gawain na kung saan tayo po ay may opportunity, privilege din na ating pong mailapit yung ating pong mga heart desire, yung ating pong mga panalangin. And this is what we're going to do later on sa ating pong prayer time. But before that, ating muna pong wini-welcome ang bawat isa, maging yung ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon at sa ating pong mahal na bishop na alam ko po kasalukuyan pong nasa Cagayan. So patuloy natin isama sa panalangin po yung ating pong mahal na bishop and yung kanya pong kalusugan and at the same time yung power as he continue to preach the word of God. So tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagsisimula. Ating pong bigkasin ang ating pong manawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. All together. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po natin bigkasin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos sa salita niya'y pakikinggan. Salamat, Panginoon, sa inyo sa gabing to, Lord, for the protection, Panginoon, for giving us good health, Panginoon, sa buong 3 araw na lumipas, Lord. Patapos namin kayo, Panginoon, sambahin, nakaraan linggo. Salamat sa patuloy niyo pong pag-iingat. And now, Lord, thank you for the another opportunity that you have given us. Upang muli, Panginoon, kami po ay makapagbigay ng pasasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, we pray that you will continue to bless every part of our program this evening, Panginoon. Especially, Panginoon, ang pangaral niyo ng salita na kung saan, Panginoon, alam ko, Panginoon, na kami inyong pagpapalain, patuloy pong pagpalain, Panginoon, gamitin ang taong, Panginoon, na maghahayag ng salita niyo ngayong gabi. Lord, we pray that you will continue also to bless yung mga kapatiran namin, Panginoon. Maybe, nasa biyahe na po sila, papunta dito. Lord, ingatan niyo po sila at nandun po yung desire na makasama namin sila dito, Panginoon, sa gawain. Salamat po ng marami. Patuloy, Panginoon, ang aming ding mahal na bishop sa kanya pong pagbiministeryo sa ibang lugar. Lord, we pray that you will continue to give strength, safety, and as well, success, Panginoon, sa kanyang ministry. Samahan niyo po kami ngayong gabing to, Panginoon, as we continue to serve you, Lord, and give you the glory that you deserve. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tunay po na napakatamis ang magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya for our first song, let us sing, Peace So Sweet, Trust in Jesus.
Praise the Lord. Tunay po na ang Panginoon po ang mag-iingat po sa atin. For our next song, let us sing, God will take care of you. First verse, we're now sing, be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Verse 2. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangerous fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Last verse. No matter what may be the test, God will take care of you. Let weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Marin po tayong magsiupo. Amen. Salamat, Brother Keben. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong pulong palanangilan. So, allow me to mention muna po yung ating pong mga general prayer request na po natin sa ating pong screen na makikita nyo rin po. So, if you have additional prayer requests, so mamaya po, andyan po si Brother Jonel, Brother Keben, para po kunin yung ating pong mga panalangin. But this time, let us continue to pray for the, as what mentioned, Carlina, sa ating pong opening prayer, let us continue to pray for the health and protection para po sa ating pong mahal na bishop na patuloy pong gumaganap ng kanyang pong ministeryo as an evangelist. Kasama na po ang ating pong Ma'am Maris and si Sister Sophia. Alam ko po yung kanya pong return flight pabalik po ng Pilipinas. Hindi tayo nagkakamali this week. So, pag-pray din po natin yan, Sister Sophia, at yung kanila pong mga kasama sa kanila pong tahanan. So again, nandiyan po sa panalangin natin sa ating pong mahal na bishop, yung strength, safety, and success. So whether it's a local or international trip, so katatapos lang po nung kanya pong naging Europe trip. So that's include Paris, Italy, and then ngayon po, pag-uwi niya, yung anniversary sa kila Pastor Dan, and then Cagayan po. Pag-pray na rin po natin yung mga darating po pong mga trip. I think before that, yung activity muna po para sa AIM. I think July yung activity na yan. So magiging abala rin po yung ating pong choir. So pag-pray po natin yan at yung ating pong mahal na Pastor Jabez. Sapagkat magiging abala rin po. And then kasama rin yung pagbiyahe din po nila papunta po ng London. So yan po, physical strength and healing kay Dr. Merly Casahe. Healing and strength for Bishop Andaya. Physical strength ni Evangelist Eddie Mesa. Pati po si Mami Rosemary Hill. Good health and protection for PNG. And success po ng mga ministry na naipagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon through Bishop. LWBC, Living Water Baptist Church Santa Mesa Ministries. And church leaders and workers, included na po dyan yung ating pong mga pastoral staff, preachers, deacon, at saka yung mga leader po ng bawat ministry that we have in our church. Also, yung mga local and international ministries, churches and mission, namely yung ating pong mga international LWBC Paris. So kasama po sa prayer request nila yung spiritual growth, saka yung Bible seminary po dun sa Paris. Ang pinangungunahan po ng Pastor Nelson, yung church doon. LWBM Italy, kasama po dyan ang Milan at ang Como, also praying for spiritual growth, na pinangungunahan po ni Pastor Andy at saka Pastor Genesis. LWBM London,
spiritual growth as well. So, napangungunahan po ng ating pong Pastor Jabez. So, yan po yung ating pong binanggit. So, hopefully, kung maayos po lahat and Lord willing, so I think August, so pag-pray po natin dyan. And then yung mga preacher po dyan sa London. And then sa Japan naman po, yung Ibaraki at saka Matsumoto. So sa mga nagtutulong po dyan ng mga manggagawa natin, isa na po dyan si Evangelist Robert Berba, si Pastor Mark J., at saka si Preacher Sir. And then sa Canada po, sa manguna po ni Pastor Eric Mariano. Prayer also for the spiritual growth and outreaches. And then for our local mission, kasama po dyan ng Muson, sa panguna po ni Pastor Henry, Tondo, sa panguna ni Pastor Daniel, Parañaque, sa panguna ni Pastor Jonathan Iglesia, sa JBLCBC, sa Mexico, Pampanga po yan, sa panguna po ni Pastor Mark J. And sa LWM Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason. LWBM Calaca, sa panguna naman po ni Pastor Darwin. Mostly ang kanila pong mga prayer requests sa mga mission na yan is spiritual growth and then yung worship place, kasama na po dyan na ang renovation. Pag-pray din po natin, so kung meron pong Bible seminary sa Paris, so kasama po din yung Bible seminary po natin dito po mismo sa ating pong church. Okay? Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. At yung mga kapatiran po natin sa ibang bansa po. Okay? And for our sick brethren, so ito po yung mga prayer requests. So kay Nanay Gloria Kabiling, ito po yung mother ni Sister Lina, good health and good lab test. Complete recovery, Pastor Henry. Ganun ni kay Sister Kenji and Bianca. And also kay Nanay Ligaya Duran and Sister Aida. So si Sister Aida po, yan po yung busong kapatid po ng ating pumala bishop. Healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita. Complete healing ng isa sa mga diko natin, si Chito, trigeminal neuralgia. Healing from cancer ni Sister Glenda Shell. Continuous healing for Pastor Adan Panisales, okay? So nakita po natin may update naman sa Facebook. So siya po yung ating pong pinagpipray na pastor na nagkaroon po ng stroke. So let us pray for the continuous healing. And then we have safe pregnancy for Ma'am Noemi. Alam ko, very soon na po ito. Maybe in a few weeks time. And then kay Sister Margie, I think August ito, kung di tayo nagkakamali. Kay Sister Bernadette Manalo. Ito po yung wife ni Brother Junjun. Okay? And fast recovery of Sister Andrea Spring. So, kaya pala wala. Okay? Para naman po sa mga businesses, patuloy nating isama sa panalangin. Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, RMS Transport Services, BPZ Transportation, Rosmars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, and sama na rin natin sa panalangin yung PR application po ng kapatid ni Sister Winnie going to Australia. And also yung nalalapit po na wedding nila Brother Jonel and Sister Dala sa August po yan. At yung kay Brother Harvey naman and Sister May. Sinagsama-sama na dito. Pastor Norman and Sister Jessica's wedding. Yan. Sama-sama na. Okay. Baka may gusto pang dumagdag dyan. And wisdom for Brian. Akala ko wisdom from Brian Royen. Ano to? Proposal ba to? And success in his job interview. Joke lang. Yan. So yan po yung ating pong, kasi sunod-sunod po yung mga nag-propose. Baka nakakalinya na yan. Di ba? So kung meron po tayong additional prayer request, so andyan po si Brother Janelle at saka si Brother Kevin para po kunin yung ating pong mga prayer request. I think hindi lang nasasama natin dito pero yung father ni Brother Carlo. So lagi na natin siya na-mention. Okay. Ay, pasama sa MJ. prayer po, yung youth po namin sa Tondo po, si Renji Buen. Renji. Opo. Naka-confine po siya sa hospital. Siyempre hospital. So healing. Healing po dahil po sa kanyang ulcer and sa appendix niya po. Renji, no? Renji Buen. Ayun na po.
Sige po. Meron pa po? Yun po. Church, una po, thank you sa patuloy na pag-pray kay Sister Margie. Konti na lang po, August po. Lapit na. Malapit na. Also, thank you po sa prayer kay Lizette sa minor surgery niya. Okay naman po yung naging result. Pasama lang din po sa prayer yung anak po ni Brother Silito. Si Sister Jocelyn po, complete healing lang po, although nakalabas na daw po sa hospital. Pabalik-balik lang po yung lagnat. Tapos, I think, acute gastroenteritis po yata. Parang ganyan yung niya. So, complete healing lang po sa kanya. Thank you po. Okay. So, daughter ni Brother Jose dito. Okay. Sige po. Huwag po tayo maya. Let's grab this opportunity. Hello po, good evening po, Church. Bali po, bukas na po yung laboratory test ng father ko. Maging okay po sana yung mga test po sa kanya. Bumaba yung kreya para hindi na po siya duman ng... So, good result dialysis ng po. mga tests. Okay? Yun lang po. Salamat po. Sino pa po? Okay, Brother Topper. Healing po for my Achitambo. Healing saan? Sa Achitambo. Tami? No, Tam. Okay. Tambo. Ito. Tambok. Tako sa Tami. Okay. Meron pa po? Nais magdagdag ng kanilang mga prayer request? Ayun, si Kuya, di ko na, sige. Sige, Brother JB. Sama niyo po sa prayer request yung healing ng hand ng mother ko po. Yung etong June po, sa June 6, very historical, very memorial, pati very historical sa June 6. Ang pag-alala po natin sa ating kaibigan ng Pastor Eni Babalot, June 6, 2025. Alam ko, ginawang holiday yan. At the same time, very historical din yung death anniversary ni Pem, birthday din ng NBA, pati yung historical namin na second treble namin 10 years ago sa Berlin, Germany, bilang unang team na nalo ng second treble, yung FC Barcelona namin. Very historical din ang June 6, pasensya na po. Pati birthday celebration po ng June, birthday ko po, this is birth month, ka-birthday ko po si Messi, June 24. Maging kayo po, birthday din po nyo, kasama din po kayo dyan. Pati yung etong June po is National Health Month. Alagaan po natin ang mental health po natin. Pati yung guest, yung friend ko from Japan, yung arrival nila next week with our Japanese guests. Pati personal and unspoken ko po. Thank you po. Okay. Thank you, Brother JB. Si Brother Silito. Dagdag ko naman po sa prayer sa aking anak, yung sa pag-ihi niya, saka yung anxiety niya po. Yung Jocelyn yun? Opo, Okay. yung anak ko. Yung dagdag lang po. Thank you po. Okay. Okay, meron pa po. Kuya Edward. Ayan, prayer request lang po for business po na Clayscape PH po. Mga gawa po sa clay na coasters and trinkets. And also kay mama po sa Dubai, healing and protection po sa kanya dahil yung paa niya po ngayon namamaga. Then prayer for work kasi wala na po siyang makuhang work doon dahil sa age din po na 56 years old. And also sa visa niya ngayon na hindi pa po nababayaran. Healing and protection and supplication din po. Na magpatuloy din po siya sa church din po doon sa Dubai po. Yan lang po. So yung kanina yung una business na? Business. Meron pa po? Ate Wena muna pagkatapos JB. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyo, sa prayers po na nung nakaraan, di ba, na hospital ako. Salamat sa Panginoon kasi hindi naman po stroke. Although may iba naman pong nakita, parang katulad ni Ma'am Mels, tumaas yung BP dahil mataas talaga yung cholesterol. Medyo nababarahan po yung ugat sa puso ko ng mga plaque. At saka yung mga ugat ko po, pakipagsama na lang po sa prayer na gumaling, kailangan ko po talaga mag-lose ng weight. At saka ingat po
Kasi kain is life talaga. Then pakisama po sa prayer kami si Seb, ako, saka si Preacher Nathan. May mga ubo, saka yung dry cough ba, ang hirap po talaga. Wala namang nilalabas pero ang sakit. Saka po yung sipon na hindi naman makalabas-labas. Yung paggaling po noon. And then, pakisama rin po sa prayer, yung next week kasi yung hospital check-up ko ulit. And then, wisdom po, saka strength, kasi may bago akong venture na gagawin. Yung provision din po ng Panginoon. Father JB. Muntik na makalimutan. Sama niyo po sa prayer request si BFDV. Ngayong June po, magse-celebrate po siya ng wooden anniversary niya. 5-year service po niya bilang leader ng VFBC. Maging yung pag-alala po natin kay Sister Hannah sa June 12 kasi nakakalungkot. Wala na nagpapatawa sa akin, wala na rin nagpapatawa sa atin. Mamimiss natin si Sister Hannah talaga. Yan din yung nagpapatawa din sa atin eh. Thank you po. Kasama po sa prayer po yung sa mother ko po na nasa US kasi tumaas po yung kanyang platelets. So meron siyang mga bluish discoloration sa kanyang mga nails. So sana po mag-normalize po yung kanyang platelets. Thank you. Ano pong name ng mother niya, ma'am? Sol Claveria, Pastor. Sol. Okay. Meron pa po? Going once. Twice. Thrice. Okay. So wala na po. Sige po, this time individual prayer na lang po tayo sa inyo pong kinalulugaran. So pag natapos po tayong manalangin, so ipa-flash naman po dyan yung iba. Although yung ating pong mga additional prayer request na binanggit po ng mga kapatiran natin kay MJ, prayer niya for Rangy healing, kay Preacher Roy, yung blessing report niya para kay Lizette, kasama na rin yung sa wife niya, so konting tiis, 2 months na lang. Tapos kasama din yung si Jocelyn, yung daughter po ni Brother Celito, healing. Kay Brother Carlo, yung father niya, good result ng mga test. Kay Topper, yung kanya pong satam. JB, prayer niya para kanyang mother na may problem sa hand. And then safe travel ng mga kamag-anak niya, kaibigan niya from Japan. So sama na rin natin dyan yung celebration din daw for Bishop. And also kay Edward, yung business, healing din sa mother niya, and at the same time, supplication. So, and also si Ate Wena, blessing report. But she is also praying for the healing. So, meron po siyang check-up next week. So, pag-pray po natin yon. Sama na rin sa healing sila Seb sa Kasinitan. And also wisdom sa new venture. And then yung healing kay Sol. Tama? Blessing report din po. So, pag-pray natin yung para kay Sister Pinky. So, yung papers niya for promotion, pag-pray po natin. Isama na natin. Pinky. Okay? So, yun lang po. Tayo pong lahat, yung mukha at pumikit. Sama-sama po tayong manalangin. And then, ipa-flash din po dyan yung mga prayer release natin. Thank you.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat for another opportunity, Lord. The privilege also that you have given us, Panginoon, na makalapit, Panginoon, sa iyo. May dulog ang aming pong mga puso, ang aming pong mga panalangin, ang aming pong mga heart desire. Lord, thank you so much, Lord. At alam ko, Panginoon, hindi pa man po sambitin ang aming mga labi. Naniniwala kami, Panginoon, na meron na po kayong sagot sa bawat panalangin na aming pong binagkis, Panginoon. And we're just praying, Lord, that you will continue to teach us, Panginoon, na matutong magtiwala, Panginoon, sa inyo. Lord, sa gabing to, patuloy namin sinama sa panalangin ng aming pong mahal na bishop. We're praying that you will continue to bless him, Panginoon, sa kanya pong health and also protection, Panginoon, every time he travel, Panginoon, from different places, Lord, to continue to minister, Panginoon, to evangelize, Panginoon. Lord, we pray, kayong patuloy magpatnubay, kasama na po ang kanyang may bahay na si Ma'am Maris, and even si SM, Panginoon. We're praying also para po sa kanyang safe travel going back to the Philippines. Pagpalain niyo po siya, Lord, at kayo po ang patuloy mag-ingat. Lord, ang strength and safety and success, Panginoon, sa bawat churches na kung saan, Panginoon, dadalhin niyo po ang aming pong mahal na bishop. Panalangin namin ng patuloy niyo pong paggabay sa kanya. Continue to give him strength, success, and safety, Panginoon. Salamat po na marami at panalangin namin yung mga upcoming engagement niya, Panginoon. Kayo po rin po magpatnubay, whether it's local or international, Panginoon. Sinasama rin namin sa panalangin, Panginoon, sa gabing to, Lord, ang aming pong resident pastor, si Pastor Norman. Patuloy namin pinapanalangin ang kanya pong kalusugan. Ganun din, Lord, patuloy po siyang pagpalain. To continue to give him wisdom, Panginoon, upang maisaayos, Panginoon, lahat ng mga ministry na pinagkatiwala sa kanya, Panginoon. At patuloy, Panginoon, kayong gumabay sa kanya, Panginoon. Lord, we pray for Living Water Baptist Church, Santa Mesa, sa mga ministries na itinatag niyo, Panginoon, sa churches, mission, and church, Panginoon. Lord, panalangin namin ang iyong patuloy na patnubay para po sa mga international churches. Kayo po ang patuloy magpatnubay from Paris to London to Italy to Japan to Canada. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong inilagay niyo, Panginoon, na patuloy na magamit. At anuman po, Panginoon, ang mga prayer request nila, whether it's spiritual growth or about sa kanila pong outreaches na pinapanalangin, Lord, kayo naman patuloy magpatnubay, even sa worship place, Panginoon. Kasama na rin po, Panginoon, ang mga mission ng Living Water Baptist Church Santa Mesa dito po sa Pilipinas, all the way, Panginoon, sa Batangas, Calaca, sa Valenzuela, sa Tondo, sa Parañaque, even sa Pampanga, Mexico, Panginoon. Lord, we pray that you will continue to bless sa Musons. Ang panalangin namin, Panginoon, at kayo po magbigay ng kalaguhan, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro, Panginoon. Matuto, Panginoon, sa mga mensahe na papahayag sa kanila. At kayo rin po patuloy magpatnubay, that you will continue to empower, give wisdom as well, Panginoon, sa mga missionary, pastor, Panginoon, nilagay nyo na mag-guide, Panginoon, ng mga mananampalataya, Panginoon, sa kanila pong mga iglesia. Salamat po na marami. We are praying also, Panginoon, sa mga prayer nila for the growth as well as yung kanila pong worship place, Panginoon, renovation. Salamat po na marami. Kayo naman patuloy magpatnubay. Sa mga kapatiran namin, may mga karamdaman, Panginoon, panalangin namin ang iyong pong paghawak, ng iyong mapagpalang kamay. Naniniwala kami that you're the great physician, Panginoon, na kayo magbibigay ng kagalingan, Panginoon, mula po kay Dr. Merly Casahe, na alam ko na ang buhay niya, ibinigay niya ng Panginoon sa inyo. Lord, we pray, patuloy yung nga po siyang patnubayan, at patuloy, Panginoon, kayong magbigay ng kalakasan sa kanya, maging kay Bishop Andaya, Panginoon, kay Evangelist Eddie Mesa, at maging kay Mami Rosemary. At sa lahat pa po, Panginoon, ng mga kapatiran namin dumaranas ng karamdaman, bigyan niyo po sila ng kagalingan at kayo naman patuloy na humawak, Panginoon, sa kanila pong lupang katawaan upang maalis ang anumang mga sakit na nararamdaman nila. Thank you so much, Lord, for your goodness. We also pray for our brethren na po ng Panginoon, na sana, Panginoon, ay patuloy silang hindi nakakalimot, Panginoon, sa inyo, na patuloy na nakakadalo sa magawain, na nasan man silang bansa, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Even, Panginoon, ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, Panginoon, pagpalain niyo po. We're praying na kayo magdagdag ng mga enrollee. Continue to give wisdom, Panginoon, sa lahat ng mga professor, Panginoon. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ng mga estudyante, Panginoon, na kasalukuyan naka-enroll. Thank you so much. Lord, sa lahat po, Panginoon, ng mga businesses, ng mga kapatiran namin, kayo naman patuloy magbigay ng kalaguan din. At alam ko, Panginoon, na kung paano po nilang ipinanalangin when they started the business, Panginoon, up to now, Lord,
Dalangin namin ang iyong patuloy na patnubay, pag-protection, Panginoon, at naway patuloy na magamit din ng mga businesses na ito, Panginoon, para po sa inyong mga ministry. Thank you so much, Lord. We also pray para po sa mga kapatiran namin na preparing for their wedding, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, lalo-lalo po sila Brother Jonel and Sister Darla sa nalalapit, Panginoon, na kanilang kasal. Salamat po ng marami. Kayo naman patuloy na magpatnubay. Sana naman po mga prayer requests. And even also this evening, Lord, we're praying para po sa additional prayer requests na ibinigay po ng mga kapatiran natin, Panginoon. Para po kay Renji, sa kagalingan niya. Bigyan niyo po ng healing, Panginoon. Nakasalukuyan, nasa hospital pa rin. Even salamat, Panginoon, sa pagpapala niyo kay Sister Margie, sa kanya pong kondisyon. Maging sa binigay niyong tagumpay kay Lisette. We're thanking you, Lord, for the blessing. And we're praying that you will continue to bless, Panginoon, sila, yung family niya. Sa anak naman po ni Brother Jose, Panginoon, kay Jocelyn, Lord, ang panalangin namin, kayo ang umawak at magbigay ng kagalingan sa kanya pong nararamdaman. We also pray also for the good result ng mga testing na gagawin para po sa father ni Carlos. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong patuloy na patnuoy. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, kalakasan. Ganon din, Panginoon, yung prayer po ni Topper para po sa kanyang tam. Papasalamat din kami, Panginoon, sa inyo pong ginagawa sa amin pong mga kapatiran. And also we pray for the healing also of the mother of JB, sa mga kakilala niya, kamag-anak niya na mag-travel from Japan. Lord, ingatan niyo rin po sila. Salamat po sa inyong kabutihan. For the business na plan pong i-put up, Panginoon, ni Brother Edward, kayo ang patuloy na magpatnubay. Kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom para masisimulan at maging maayos po ang lahat. Ganun din panalangin para po sa kanyang mother na nasa Dubai. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan. And also, Lord, we're praying para po sa kanya pong job hunting din. Provide niyo po yung pangangailangan niya. Also, blessing report din from Sister Wena sa magandang resulta ng kanya pong consultation. And we're just praying, Lord, that you will continue to bless her. Kasama na po si Seb at si Preacher Nathan sa kanila pong kalusugan. Kayo po ang patuloy magpatnubay, even sa kanya pong follow-up check-up. We're praying also for the wisdom para po sa kanyang magiging bagong venture, Panginoon. Kasama na po ang provision niyo. Lord, para po kay Saul, Panginoon, na kasalukuyang nasa US, we're praying that you will continue to heal her also. Kayo po ang patuloy magpatnubay, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kagalingan at gamitin niyo po yung mga doktor at medicine, Panginoon, para po sa kanya pong kagalingan, Panginoon. Ganun din, Lord, we're praying for Sister Pinking documents, papers, na kasalukuyan, Panginoon, ay nakasubmit for promotion. Lord, kayo po ang nakakalam ng lahat at kayo ang nagbibigay ng magandang timing. Lord, if this is your will, kayo po ang patuloy magpatnubay. Salamat po ng marami. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa gabing to, Lord. Wala po kaming ibang hangarin, kundi ang madakila at mapasalamatan yung inyong dakilang pangalan. Kung meron man po kaming na-miss sa mga prayer requests, Lord, we're praying, kayo po ang patuloy magpatnubay at tumugon. And we're claiming also this evening, Panginoon, na tinugon niyo na po yung mga panalangin namin. Turuan niyo po kami, Panginoon, at patuloy magtiwala, Panginoon, sa inyo, mag-antay sa inyo pong mga sagot. Salamat po. Papuri pa sa salamat sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And this time, meron po ba tayong first time visitor? Pwede po makita ang kamay. First time, this is your first time na kasama namin. Kung wala na po, ayan, nandito po si Brother Jonel para po tayo ay pangunahan. Tumayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him first today, you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay.
time, muli po tayong umawit. Awitin po natin, Have Thine Own Way. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord. Wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Mold o'er my being, absolute sway. Filled with thy spirit, till all can see Christ only always living in me. Amen. Praise the Lord. Bali na po tayo magsupo.
Salamat, Sister Hannah Magnifico, for that wonderful song. Amen. And this time, di na po para patagalin natin. Alam ko po na kayo po ay excited na po sa mensahe na ibibigay po ng Panginoon Diyos. Handa na po natin ang ating pong mga Bible and notebook. Paalala po ng ating pong Pastor Norman kanina yan sa GC. As we listen to the Word of God na dadali po sa atin ng ating pong resident pastor. Come on, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Praise God. Parang natin narinig si Leia Salonga, no? Okay. Ready na ba tayo makinig po ng salita ng Diyos? Amen. So please continue praying for our bishop na nasa CDO po ngayon for a camp, no? At bukas po ang kanila pong uwi, no? Tomorrow po uwi po ni Bishop. Tapos tomorrow din po ang flight po ni Sofia pabalik po ng Pilipinas. So Friday, I think makakabalik naman po si Sister Sofia. So please continue to pray for Bishop, yung team po nila, sila Pastor June Milan, Ma'am Razel, and then of course, si Sister Sofia galing pong Europe. Okay po. Gusto ko lang po mag-blessing report kahit di po gospel hour, pero okay lang po yun, no? Okay lang po ba mag-blessing report? Sobrang pinagpala po ako ng Panginoon itong mga nakaraan po na mga araw. By the way po, lumabas na po yung result ng aking pong check-up. Clear naman daw po yung lungs ko po. So, nakaka-comfort naman po yun sa side ko po. Siguro nasanay lang talaga yung lungs ko na ubok siya ng ubo. Kaya, ayun po. At salamat po sa ginamit ng Panginoon na tao, na pamilya po, no, para mabigyan po tayo ng ganun pong klaseng blessing. Kasi po, nung ako po yung nagsuko ng buhay, yung mga nararanasan ko po sa corporate world, na mga benefits, sabi ko, ay, hindi ko na mararanasan yan. Pero ang nakalimutan ko, hindi naman yung trabaho ka talagang nagbibigay nun, kundi Panginoon pa din. Kaya nung naranasan ko po ito, tapos may blessings po tayong mga dumating, mga magaganda at malalaki po mga blessing. Kaya sabi ko talagang grabe yung pinapakita sa atin ng Panginoon na kahit nagsuko po tayo ng buhay, wala tayong loss, kundi marami tayong gains. I have more gains than losses pagdating po sa Christian life po. Basta sinusunod lang po natin yung kalooban po ng Panginoon. Kaya kung tinatawag ka ng Panginoon, natatakot ka, baka mawala yung mga benefits na ini-enjoy mo ngayon, mas maraming benefits po ang ibibigay ng Panginoon pag sinunod mo yung kalooban niya. Kaya yun, of course, salamat po sa ating pong mahal na bishop na talagang nagsiset po ng magandang pattern sa ating pong paglakad bilang pong Kristiyano at bilang manggagawa din po ng Panginoon. Tayo na po tayong lahat. Ating pong basahin ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabi po na ito, Bible verses to help you in times of temptation. Bible verses to help you in times of temptation. Let us read all together 1 Peter chapter 5 verse 8. Please shout amen kapag nandiyan na po kayo. Amen. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1 Peter chapter 5 verse 8. Everybody ready? Begin. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this evening that you have given us. Thank you, Panginoon, sa panibagong opportunity, Lord, to study your word. Nawa, Panginoon, ito pong aming pag-aaralan, magbigay po sa amin ng kalunungan, Panginoon. Turuan po kami ito, Panginoon, especially, Lord, mga Bible verses pa yan panghawakan pag kami, Panginoon, ay dumadaan po sa temptations. Thank you for everything, Lord. Please give me wisdom and knowledge, Panginoon. Ingatan niyo po ako, Panginoon, sa akin pong pagpipreach. Ganun din, Panginoon, aming pumahal na bishop, at niyo po siyang ingatan sa kanya pong preaching po ngayong gabi, and even sa flight po niya tomorrow po. Ingatan niyo rin po ito, Panginoon. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 1 Peter chapter 5 verse 8 says, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Alam niyo po, isa sa role or isa sa ginagawa po ng demonyo or ng diablo ay itempt po ang mga Kristiyano. Tama po? Ang temptation po ay para po sa Kristiyano. Ang temptation po ay nang nakakaranas po niyan, mga Kristiyano po. And we experience temptations para ma-forge po natin yung loyalty natin sa Panginoon. Sometimes we will think, no?
Mag-iisip tayo, we may think about, bakit ba kailangang mag-suffer ang isang Kristiyano sa tukso? Bakit kailangan makaranas po ng panunukso po ng Diablo ang isang Kristiyano? Pwede bang wala na lang po yun? We experience temptation so that our loyalty may be forged. Na talagang makita po na ang loyalty natin ay hindi sa kaaway, hindi sa mundo, kundi sa Panginoon. Amen? Also, kaya natin na-experience po temptations para po mag-level up po yung ating pong pananampalataya. So that our faith will be strengthened, our faith will level up. So, kakaiba po ito sa trials. Iba po ito sa trials. Alam ko na-explain na po ito sa atin ni Bishop, na ituna po sa atin po ito ni Bishop, yung difference po ng trials and temptations, at pareho po ito nararamdaman po at nararanasan po ng mga Kristiyano. Sometimes, sabay po na nararanasan po ng mga Kristiyano yung trials and temptation. Ang focus po, the main focus po ng mga trials, ay para makita sa atin yung maturity, para maitaguyod sa atin yung dependence natin sa Panginoon, at para makakitaan din tayo ng spiritual growth. So nakikita nyo po yung difference po ng dalawa po. Kaya pag tinignan po natin, sa Bible, when we say trials, it's often linked to precious metals tried by fire. Tignan nyo po yung Job chapter 23 verse 10. Sa Job chapter 23 verse 10, ang sabi doon, "But he knoweth the way that I take, when he had tried me, I shall come forth as gold." Of course, alam natin, tinatempt siya ni Satan, si Job. But he doesn't understand that nung time po na yon. Kaya ang sabi niya, kung tinatry mo ako ng Panginoon, I shall come forth as gold. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So makita natin yung mga trials, it's often linked to precious metals being tried by fire. Kasi alam natin, di ba, yung ginto, pag yan po ay minina, okay, pag minine po yung gold, hindi po yung mga damit ang minamay na tinutukoy ko po, Pag minine po yung gold, di ba, sa mga, ano tawag doon? O basta yung mga minahan, hindi po agad makikita mo yung kinang. So, kailangan mo na yan sunugin, ipadaan sa apoy para makita po yung purity po nung fire. Ganon din po ang diamonds. Makikita mo yan sa rough parts. Pero kailangan mo munang hugasan, kailangan mo gawin. Diba? Para makita talaga yung precious jewels or yung precious metal. Even silver, ganun din po. In order to get the purity of that precious metal, kailangan itry ng fire. So sa trials, dinadaan tayo sa pagsubok para tayo lalong maging lantay. Para lalong makita sa atin yung purity, yung spiritual maturity, yung dependence natin sa Panginoon. Pero sa temptations, on the other hand, it is the doing of the devil. It is the doing of the devil. James 1:13. Sabi po sa James 1:13, 1:13. Tama ba? Or dyan to? Tama. James 1:13. "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man." So when we're talking about temptations, hindi ito galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Ito ay galing sa diablo. Okay? So, nakita po natin yung difference po ng trials and temptations. Now, so dahil ang temptations ay binibigay sa Kristiyano, sino po ang nagbibigay ngayon ng temptations based sa mga nabasa po nating verses? Sino po? Sino po? Yung devil, si Satan, yung diablo. At ang diablo ay ang ating adversary. Okay? Adversary, yung kapag kinasal kayo, happy adversary, di ba? Hindi, yung unang taon, happy anniversary. Okay? Pag umabot na ng 10 taon, happy adversary na po yan. Huwag naman po ganun kasi sa devil yung adversary. Ang sabi ng ating pong key text, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil."
Ang devil po, ang ating pong kaaway. And you know what? The name Satan is literally means opponent, adversary. Ang ibig sabihin po mismo ng pangalan ni Satan, adversary, kaaway. So, when we say adversary, it means opponent, challenger, nasa kabilang panig. Okay? At sabi ng Bible, he is constantly seeking whom he may devour. Hinahanap niya kung sinong masisila niya. Hinahanap niya kung sinong masisira niya. Umiikot siya ng umiikot, tumitingin sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang gusto ni Satan, mag-fail ang mga Kristiyano. Ang gusto ni Satan, ma-destroy ang church. Ang gusto ni Satan, lakat tayo miserable. Bakit po? Kasi sa totoo lang, loser na siya eh. Victorious na po tayong lahat. Sa Panginoong Hesus. Pagmula po nung namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay siya pagmuli, He conquered death and He conquered the devil. Someday, itatapon po ang devil tsaka ang angel sa lake of fire. Yan po magiging forever na pakaparusahan po nila. So talagang they're meant to be doomed. To lose. Loser na po sila. Kaya ang gagawin ni Satan, ayaw kanyang manalo sa karera mo. Ang gusto ni Satan, bumagsak ka. Ang gusto ni Satan, magkasala ka. Kaya kanya tinutukso. Bakit? Kasi adversary natin siya. Kaaway po natin siya. Hindi lang po adversary, he is also our accuser. Sa Revelation chapter 12 verse 10, ang sabi po, sige nga po, kayo po magbasa. Revelation chapter 12 verse 10, everybody ready, begin. Yan po yung description sa devil. Yan po yung description kay Satan. He is the accuser of the brethren. At wala siyang ginawa kundi i-accuse ang brethren day and night. Makita po natin kung paano po nag-a-accuse si Satan. Tingnan niyo po sa story po ni Job. Babalikan po si Job. At nakita po natin kung paano po mag-accuse si Satan. Pinakita sa atin po ng Bible. Sa Job chapter 1 verses 9 to 11, ang sabi po ni Satan sa Panginoon, Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Ganyan po mag-accuse si Satan. Pag may magandang ginagawa ang Kristiyano, ang sasabihin niya sa Panginoon, kaya lang naman niya ginagawa yan, dahil pinagpapala mo siya. Tanggalin mo yung pagpapala, i-curse ka niyan. Ganyang klase mag-accuse si Satan. And sabi doon sa Revelation chapter 12 verse 10, he is constantly accuses the brethren day and night. Walang tigil. In short, only accusation. Only yung pag-accuse sa atin ni Satan. Wala siyang ginawa kundi mag-accuse sa atin day and night before God. Pero alam niyo po, ang magandang sinasabi po ng Bible, sa Romans chapter 8 verse 33, hindi kayang i-accuse tayo ni Satan effectively. Bakit? Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 33? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino magbibigay sa atin ng charges? Sino magbibigay sa atin ng accusation? It is God that justifieth. Praise God, we are justified. Praise God that our salvation is greater than the accusation of Satan. Praise God that God's mercy is greater than Satan's accusations. Praise God that the sacrifice of our Lord Jesus Christ is greater than the accusation of Satan. Alam niyo po, yung kaligtasan natin, ang daming nagagawa niya sa buhay po natin. Yes, nagkakasala tayo enough to be accused. Kahit Kristiyano ka na, nagkakasala ka pa rin. It's enough for you to be accused by Satan. Pero hindi tinatanggap ng Panginoon. Bakit? Because niligtas ka ng Panginoon.
Ang dugo ng Panginoong Hesus ang bumabalot po sa atin. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang naglilinis po sa atin. Kung hindi merciful ang Panginoon, kung masyadong mababa lang yung pag-sacrifice ng Panginoon, alam mo, isang accusation lang ni Satan, wala na. But praise God, our God is powerful. Amen? Our God is gracious. Amen? Our God is merciful. Amen? We have a Savior. We have our God na siya ang nagja-justify sa atin. Of course, through the Lord Jesus Christ. Ang gagawin po kasi ni Satan, bilang accuser po natin, laging i-remind niya sa atin yung lahat ng kasalanan natin. Ayaw ni Satan mag-move on ka. Ayaw ni Satan na nagkakalong ka ng kapayapaan. So ipapalala si Satan yung ex mo, di ba? Parang ganun siguro, no? Yung ex-life mo, yung gusto kong sabihin. Yan ang gusto ni Satan, ipaalala sa atin yung sins natin, ipaalala sa atin yung faults natin, ipaalala sa atin yung mga failures po natin. Yan pong ilalagay ni Satan sa ating pong mga utak. But praise God, we cannot be separated from the love of our God. Romans 8:38 to 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Grabe po yung verses mo na ito, no? Gusto niya Satan, ihiwalay ka sa Diyos. Gusto niya Satan, ipakita sa'yo na makasalanan ka, na wala ka nang magagawa, wala kang kwenta. Pero ang pinapaalala ng Biblia, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi lang po natin siya adversary, hindi lang po natin siya accuser, si Satan, abuser din po natin siya. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Nakikipagtalo po tayo hindi sa flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Alam niyo pong ang kaaway po natin, ia-abuse niya yung Christian life mo. Gusto niya divided ka sa church. Tatanggalin niya yung unity. Gusto niya maglalagay siya ng seeds of doubt sa faith mo. Gusto niya maglalagay siya ng division. Gusto niya maglalagay siya ng confusion, ng deception. Ititwist niya yung scripture. Maglalagay siya ng fear. Yan ang reason po kaya meron tayong mga temptation, yan yung nilalagay niya sa ating pong lahat. Ng ating pong kaaway. Sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yung thief na yan, yung kaaway po natin, yan ang gusto niyang gawin. To steal, to kill, and to destroy. He wants to destroy our morals. He wants to destroy our beliefs. He wants to destroy our standards, our unity, our peace. Yan ang gustong gawin po ng kaaway po natin. Nakikita ko po ngayon yung mga comments po, dahil nakita po natin, no, na tumataas daw po ang cases ng merong mga HIV sa kabataan. Kabataan lang po ang tinutukoy natin. 13 years old, 15 years old, and 17 years old. Tumataas ang cases ng HIV. Ang mga, syempre, ang mga common na dyan, parang solution, di ba, maglagay ng maayos na education, etc. Pero nyo po nakikita ko solution po dyan, at nakita ko po sa mga comments din po sa karamihan, ibalik po natin ang pagtuturo po ng Biblia. Ituro natin na ang sex outside marriage ay immorality. Ituro po natin sa kanilang immoralidad. Huwag ituro sa kanila gawin yung immoralidad, kundi iwasan ang immorality. Kaya mga kabataan, gabi, isang pagkakamali mo lang, pwedeng it will cost you a whole lifetime of regrets. Huwag mo na gawin yung mga bagay na yan, na alam natin tinuturo ng Biblia na hindi muna.
Kaya nga tinuturo ng Biblia yan to protect you. Yan ang gustong gawin ni Satan. Yung mga tinuturo sa atin ng Biblia, huwag mong papakinggan. He is our adversary. He is our accuser. He is our abuser. Eh, parang pag tingnan nyo, parang nakakatakot naman si Satan. Dami niyang kayang gawin. Ito po yung mga verses po na dapat po nating panghawakan because we have an adversary as a roaring lion. Naghahanap sa atin kung sino masisila niya at masisira niya. Ito yung mga dapat at panghawakan when we're going through temptations. Pag tayo po ay tinutukso ng kaaway, itong mga verses na to ang panghawakan po natin. Ready na po kayo? Ready na po ba yung mga notebook nyo po? Or mga Bible nyo? Isulat nyo rin po ito para pag parang tinutukso ka ng kaaway, basahin mo na agad tong mga verses po na ito. Okay. Una pong verse, James chapter 4 verse 7. At lahat po, basahin po natin. Everybody, ready? Begin. Therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ano po ang dapat natin matutunan sa una po nating verse? What should we learn from our first verse? Ang una pa natin na dapat matutunan, the devil can depart. Ang devil po pwedeng umalis. Kasi minsan iniisip natin, ba't parang lagi na lang ako tinutukso ng demonyo, ng diablo? Ba't parang ako yung favorite ng diablo? Di ba? Yung sinabi sa impromptu na nakaraan, baka favorite ko ng diablo. Ba't lagi na lang ako? Ba't hindi lang si... Di ba? Ba't puro ako na lang lagi yung tinutukso mo? Lumipat ka naman sa iba. Ito ang gusto kong malaman po ng bawat isa sa atin, na ang diablo pwedeng mag-depart. He can flee from you. Pwede mo siyang pwede mong isara yung pinto mo sa diablo. Pwedeng wag mo siya papasukin. Kung dumadaan ka sa tukso, ang dapat po natin matutunan sa verse po na ito ay we can resist the devil. Ang sabi ng Bible verse, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ibig sabihin, hindi palagi, hindi totoo na palaging katabi mo ang diablo. Sige, tignan niyo po yung mga katabi niyo po. Diba? Christian yan, Christian, ha? Christian po yan. Hindi pwedeng lagi mong katabi ang diablo. Kung lagi mong katabi yan, isa lang po ang reason. Hindi mo siya nire-resist. Hindi mo siya pinapalaya sa buhay mo. Kung tinutukso ka ng diablo, ang kailangan mong gawin, i-resist po ang devil. Eh minsan po kasi, kaya hindi ma-resist natin yung devil. Bakit? Kinakaibigan po kasi natin. Huwag po natin kaibiganin ang kaaway po ng Diyos. Huwag po natin kaibiganin ang kaaway po ng Kristyanismo. Hindi mo pwedeng kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo rin ang diablo. Hindi pwedeng ganun po ang sistema. Kung kaibigan mo ang Diyos, kaaway mo ang diablo. Kung kaibigan mo ang diablo, kaaway mo po ang Diyos. Kaya hindi pwede, nandito tayo, faithful tayo, pagdating natin sa labas, best friend mo na si Satan. Hindi naman totoo yun. Pero umiinom ka pa rin ng alak. Nagbibisyo ka pa rin. Naninigarilyo ka pa rin. Nagmumura ka pa rin. Anong tawag doon? Kinakaibigan mo yung kaaway ng Diyos. Kasi yan yung mga bagay na ayaw ipagawa sa iyo ng Diyos. At kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, di ba? Ang kaibigan ng Diyos yung sumusunod po sa Kanya. Kaya kung iba yung identity mo dito sa church, iba rin sa labas, medyo mag-isip-isip ka. Baka mamaya best friend mo, yung kaaway ng Diyos. Paalala ko lang sa'yo, Kristiyano ka. Tapos, baka iniisip mo, tinutokso ko ng kaaway lagi. Hindi ko matanggihan yung mga kanya may nag-aya sa akin sa school, o kaya may nag-aya sa akin sa work, di ko talaga sila matanggihan, lagi nila ako tinutokso ng kaaway, mahina ako. Ang solusyon po dyan, i-resist mo. Humindi ka, umayaw ka. PNG, pakikisama lang naman kasi. Pakikisama saan? Pakikisama kanino? Sa mga katrabaho ko po, pakikisama mo sa katrabaho mo o pakikisama mo sa mundo? Pakikisama mo sa katrabaho mo o pakikisama mo kay Satan? Kung hindi si pastor ang kaharap mo, kung ang Diyos ang kaharap mo, masasabi mo bang pakikisama lang po itong ginagawa ko?
Hindi pwedeng magsama po yan. Kaya kapag ano po, yan, mga kabataan po natin, napunta po tayo na may mga kaibigan tayo. Ako po, naranasan ko po yan nung college po ako. Mahirap po talagang tumanggi. Pero dahil Kristiyano tayo, tatanggi po tayo. Kasi tukso yan ang kaaway po sa atin. Ang gusto ng kaaway, mag-give in ka dun sa tukso. Ano ang gagawin ng Kristiyano? Tumanggi. Resist. Isara mo yung pinto, sarakan mo siya, pagdabugan mo ng pinto mo, di ba? Kasi gagamit po, kung may instrumento ng pagpapala sa buhay po natin, may instrumento din po ng tukso, ang dyablo. Alam mo sa lugar na yun, maraming magaganda. Pupunta ka pa din, o di ba? Yung matetempt ka sa ganong klaseng resist mo na. Huwag mo nang gawin. Huwag mo nang tignan. O yung Facebook natin, alam mo, pag may nakita kang video, magbabago algorithm yan. Huwag mo nang tignan para hindi na magbago yung algorithm ng Facebook mo na puro mga gano'n ang lumalabas. Huwag mo nang tangkain, di ba? So, pag pumapasok sa isip mo yan, yung mga kahalaya, yung mga kasamaan, pag pumapasok yan, ang gawin po natin, resist. Amen? Ulitin nga po natin, resist. Okay, one more. Resist. Bakit po natin i-resist? Para mag-depart sa atin yung devil. So that the devil will flee from us. Kasi posible po, nalayuan po tayo ng dyablo. Ano pa bang mas gusto po natin? Yung lapitan tayo ng dyablo o layuan tayo ng dyablo? Anong pipiliin niyo po? Lapitan ka ng dyablo o lapitan tayo ng dyablo? Ay, hindi ko po alam sa inyo. Basta ako, gusto ko layuan ako ng dyablo. Eh kasi PNG sabi po, di ba? Keep your enemies closer. Pambihira. Mas gusto mong lumapit sa dyablo kaysa sa Panginoon? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. We have to know that the devil can depart. Hindi ka niya laging tutuksuhin kapag marunong kang tumanggi. In practical application, yung mga nag-aaya sa'yo sa bisyo, hindi ka nila aayain pag marunong kang tumanggi. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ako napunta sa bisyo kasi naaya lang ako. Hindi, ginusto mo din yan. Ikaw din ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganyang klase ng buhay. Hindi tayo mapupunta sa pagkakamali, di ba? Ng ganyang mga klaseng buhay, kung hindi rin po natin yan gugustuhin. Kaya ang goal po talaga natin dapat, if we want the devil to flee from us, if we want the devil to depart from our lives, we have to learn to resist him. Resist the devil. Sige nga po, iulitin po natin yung verse. Okay? Para tumatak po sa ating puso't isipan. James chapter 4, verse 7. Everybody, loud and clear, ready, begin. Tandaan po natin, what to know, the devil can depart. What to learn, resist the devil. Para umalis ang dyablo po sa atin, umalis po sa ating pong bahay, wag po natin papasukin ang dyablo sa buhay po natin. Number 2. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Number 2, Ephesians chapter 6, verse 11. Ephesians chapter 6, verse 11. Everybody, ready, begin. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano po ang kailangan po nating malaman po dito? That the devil can be defeated. Amen? Pwede po nating matalo po ang dyablo. At ano po dapat natin matutunan? We have to rearm ourselves. Rearm yourself. Ang ibig sabihin po ng rearm, maglagay po ng armas. Lagay po tayo ng panglaban. At ang sinabi po ng Biblia, put on the armor of God. Sa verse 13 to 18 ng Ephesians chapter 6, sasabi dyan, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ang gusto ng dyablo, huwag kang matibag ka. Yan ang gusto ng dyablo. Mabuwal ka. Ang gusto ng dyablo, sumuko ka. Pero ang sabi ng Bible, ilagay mo sa sarili mo ang armor of God. Para saan po? Para matalo mo yung kaaway. Para wag kang mabuwal. Para wag siyang magtagumpay.
para wag niya ma-accomplish yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Pag tingnan niyo yung fiery darts of the wicked, ibig sabihin, hindi isang beses lang yan. Ibig sabihin, madami. Ano po makakapag-defend sa atin yan? Shield of faith. Pananampalataya po sa Diyos. And take the helmet of salvation. At ito po yung ating pong opensa. The only part of the armor of God wherein we can attack, no? Use for attack, for offense. Walang iba kundi yung sword of the Spirit, which is the Word of God. And then after all these things, don't forget, we have to pray. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. We have to take note that the devil can be defeated. Ang kailangan lang, we have to rearm ourselves. Rearm yourself. Gamit po itong armor of God. Nakita nyo po, ang ating pong item for offense, para matalo po natin yung kalaban, sword of the Spirit. Ano daw po yung sword of the Spirit? Ano daw po? The Word of God. Yung Biblia. Remember when Jesus Christ was tempted in the wilderness, ang ginamit po ng dyablo ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ganyan po si Satan. Gusto niyang ginagamit yung salita ng Diyos pero twisted version. Sa Garden of Eden, salita po ng Diyos ang ginamit ni Satan. Twisted version. Hanggang ngayon, yan pa rin ang strategy ni Satan. So sa Old Testament, ganun ang strategy ni Satan. Sa New Testament, ganun ang strategy ni Satan. And take note, sa early church, kaya nagdi-divide ang church, may mga deceivers. May nagtuturo po ng mga maling katuruan. Nititwist ang salita ng Diyos. Sino po ang nagpakawala po niyan? Walang iba kundi si Satan din po. Yan ang ilalagay ng dyablo sa utak po ng bawat isa po sa atin. Salita din po ng Diyos, pero twisted version. Kaya we have to know our Bible. We have to know the Scriptures. We have to take the sword of the Spirit. Dahil kay Jesus Christ, when He was tempted, nung ginamit sa Kanya yung corrupted na Word of God, ano pong ginamit ni Jesus Christ? The Word of God. Still the Word of God. Pero yung tamang paggamit ng Word of God. Ganon din po sa atin. Kapag nandiyan na po ang devil, dapat memorize mo na itong mga verses na ito. Op, devil ha, hindi mo ako matatalo, hindi mo ako matutukso. Bakit? Kasi may armor of God akong suot-suot. Gusto mo akong palungkutin? May panlaban ako dyan. Sabi ng Bible, rejoice evermore. Ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hindi mo ako mapapalungkot. Pinaparamdam mo sa akin yung guilt, pinaparamdam mo sa akin na parang hindi ako mapapatawad. Ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sin and unrighteousness. Talagang tinitempt mo ako sa emotion ko, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ang sabi ng Bible, be ye angry and sin not. Hindi ako magkakasala kahit nagagalit ako ngayon. Kahit nagagalit ako, hindi ako magmumula sa isip lang. Diba? Hindi ako magmumula. Hindi ako mananakit. Kapag alam natin yung mga Bible verses natin, tandaan nyo, kaya mong talunin si Satan. Pinakita na po ng Panginoong Hesus yan. Natalo niya yung dyablo, gamit lang ang salita ng Diyos. Yan ay magandang example po sa ating lahat, na kapag nandiyan ang dyablo, tinutokso ka, gamitan mo ng tamang Bible verse. Gamitan mo ng tamang paggamit po ng Biblia. Kaya dapat binabasa po talaga natin ito everyday eh. Kasi di mo alam kung mamaya nandiyan yung dyablo sa tabi mo eh. Hindi mo alam, baka mamaya nandiyan sa likod mo ngayon. O ngayon, paglabas mo, nandiyan yung dyablo. Hindi PNG, amoy dyablo lang. Amoy dyablo lang. Kung alam mo yung Bible verses,
Ibig sabihin, you are wielding the sword of the Spirit, the Word of God. And you can defeat the devil. Amen? Ito po, tingnan nyo po Alam po natin, God is stronger than our enemies. Right? God is stronger than the devil. Tama po? Naniniwala po kayo doon? God is stronger than the devil. Taas po kami naniniwala po doon. So yung iba po hindi naniniwala. Okay? So lahat po tayo naniniwala po that God is stronger than the enemy, than the devil. Pero tingnan niyo po hinahayaan ng Panginoon na lumaban po tayo. God lets us do this battle. God lets us fight our battles. Bakit po? Para ma-apply natin itong nakalagay po sa verse po na ito. Hinahayaan ng Panginoon na makipaglaban po tayo. Pero hindi niya tayo hinayaan ng bear. Hindi niya tayo hinayaan na wala tayong dalang armas. Ang sabi ng Bible, put on the whole armor of God. The armor of God is readily available for you to wear, to use, to defeat the devil. And take note, if God is on our side, who can be against us? Even the devil cannot be against us. Hindi tayo matatalo po ng kaaway. Ang tanong, suot mo ba yung armor of God? Baka mamaya helmet of salvation lang yung suot mo, pero wala kang sword of the Spirit. Baka mamaya shield of faith lang yung suot mo, pero wala ka namang, di ba? Baka kulang-kulang ang suot mo, kailangan suot mo yung lahat po ng yan. Every piece in this armor, kailangan suot-suot mo para matalo mo yung kaaway. So kaya pag-aralan din natin po ito. Di ba? Baka mamaya wala kang breastplate of righteousness. Paano kung atakin ng diablo yung puso mo? Walang purity ang puso mo. Ay, bagsak ka na ngayon. So we have to fight this battle, pero itong battle po na ito, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kasama pa rin po natin ng Diyos. And what we are using is not just any armor, but the armor of our God. And wearing this armor, we will prevail against the devil. So isa sa mga verses po na dapat po ating panghawakan when we are tempted of the devil, ay yung Ephesians 6:11. And in this verse, we know that the devil can be defeated. You just have to rearm yourself. Dapat may almas ka, dapat ready ka. Last po, nandiyan pa po ba kayo? Bible verses to help you, to help us in times of temptation. Una yung James chapter 4 verse 7. Pangalawa, Ephesians chapter 6 verse 11. And last po, at isa sa mga paborito pong mga verses, kasi isa to sa binigay sa akin ng aking disciple, Pastor Donald. No? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi dyan, everybody ready, begin. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Alam nyo po ba, na kapag tayo po ay tinutukso ng dyablo, ang kailangan po nating maintindihan, may limitation ang devil. The devil is delimited by God. He is delimited by God. He is working on a boundary. May limitasyon lang siya. We cannot be tempted above that ye are able. Kung tayo mananalig sa Diyos, mararamdaman natin yung faithfulness ng Panginoon. Makikita natin na hanggang dyan lang pala si Satan sa buhay po natin. Remember po si Job. Si Job po sa Job chapter 1 verse 12, di ba? Nabasa po natin yung kanina, yung verses 9 to 11. So Job chapter 1 verse 12, makikita mo doon yung limitation ni Satan. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thine power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Nilinaw ng Panginoon kung hanggang saan lang si Satan. Huwag mong papatayin si Job. Gabi naman, Pastor Norman. Ibig sabihin ng limitation sa akin ni Satan, hanggang wag lang ako mamatay, ganon. Hindi ka naman si Job, huwag ka mag-alala. Unang-una, di ba, huwag mo i-level yung sarili mo sa pananampalataya ni Job.
Well, kung ganun ka ka-faithful, katulad ni Job, baka pwede pa. Baka ganun ang maging limitation ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang ibibigay lang sa ating mga pagsubok ng Panginoon at ang ibibigay lang sa ating mga tukso ng dyablo ay according lang sa anong kaya po nating hawakan. Kaya makikita pa rin po natin, whether trials yan, whether temptation yan, makikita pa rin natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Makikita pa rin natin na alam pa rin ng Diyos, kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Kaya pag dumadaan tayo sa tukso, ang gagawin po talaga natin, rely on God. Walang iba kundi rely pa rin sa Panginoon. Hindi mo kaya yan. Yang tukso, mag-fail ka dyan. Ang kailangan mo lang, mag-rely ka pa rin sa Panginoon. Kaya pansin po natin, doon sa una nating verse, submit yourselves unto God. Kailangan mong gawin pa rin sa Panginoon ka pa rin mag-submit. Resist the devil, he will flee from you. Put on, therefore, the armor of God. And sa last verse po natin, di ba? He will not suffer you to be tempted above that ye are able. So kung tinutukso tayo ng diablo, tandaan po natin, tingin lang tayo sa Panginoon. Doon lang po tayo sa Panginoon. Tingnan niyo yung verse 12. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Yan po yung pinanggalingan po ng verse 13. Ang sabi ng verse 12, everybody, ready? Begin. O, pagdating ng verse 13, basahin po ulit natin. Verse 13. So, pag tinanan nyo, yung verse 11, mag-ingat ka na feeling mo, kaya mo, baka mahulog ka. Tapos nasabi, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Pinapakita dito na hindi pwedeng matalo mo ang mga temptation ng sarili mo lang. Hindi pwedeng mamuhay ka ng kaya mo sa sarili mo lang. Ang dulo pa rin yan, reliance pa rin po sa Panginoon. Bakit? Dahil siya ang magbibigay sa atin ng escape. That ye may be able to bear it. Para malagpasan mo ang temptation, para malagpasan mo ang tukso, ang Panginoon mismo magbibigay sa atin ng escape. Minsan, di ba, yung katulad ng kadating illustration or example, parang ang hirap tanggihan ng paligid. Pero tandaan po natin, Panginoon na magbibigay ng escape sa atin. Ibig sabihin ba niya, pwede akong sumama doon, Pastor, kasi papatakasin naman ako ng Panginoon. Resist nga eh. Resist the devil. Baka magalit naman sila sa akin, bibigyan ka ng escape ng Panginoon. Baka naman di ko sila maging kaibigan, bibigyan ka ng escape ng Panginoon. Huwag kang mag-worry kapag kalooban ng Panginoon ang ginagawa mo. Huwag kang mag-worry kapag pagiging Kristiyano ang iniingatan mo. We have to remember that the devil is delimited by God. Ang kailangan natin matutunan po sa verse po na ito, that God will still make an escape for us in our temptations. Hindi tayo bibigyan ng di ating kaya sa ating pong mga kamay. We have to rely on God. In the end, dun po sa story po ni Job, sino ang nagbigay ng escape? Kung pag-aalala niyo po, yung story ni Job, sino nagbigay ng escape? Walang iba kundi Panginoon. Yung dulo, kinausap siya ng Panginoon, pinakita sa kanya lahat, pinaintindi lahat sa kanya. In the end, God made an escape for Job sa pinagdadaanan niya. At ano po naging resulta? Pinagpala po si Job because of his faith. Kapag tayo po ay nakalagpas sa ating pong mga tukso, tandaan po natin, nandun ang pagpapala ng Diyos. Kaya wag po tayo manghihinayang kung Panginoon ang ating pong susundin. Huwag po tayo manghihinayang kung ating pong iiwasan ang kabunduhan, iiwasan ang dyablo. Ito po yung mga panghawakan po natin ng mga Bible verses. Again po, ano po yung unang verse po natin? James chapter 4, verse 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ephesians chapter 6, verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse number 3, 1 Corinthians chapter 10, verse 13.
there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Tandaan niyo po, tuso po ang ating kaaway, pero mas marunong sa kanya ang Diyos. Kahit tumitingin siya ng tumitingin ng masisila, katulad ng roaring lion, tandaan nyo, meron tayong masasanigan na Diyos. Kailangan lang natin manindigan sa ating pong Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat. Ito po yung mga Bible verses na kailangan na pwedeng makatulong po sa atin sa oras na tayo po ay tinutukso po ng kaaway. At kung ngayon po, lahat naman po tayo makakaranas po nito or bading nakakaranas po nito, it's important for us to pray to God for strength, for our faith, na ma-apply po natin itong mga verses po na ito sa buhay po natin. Kung ngayon, nakakaramdam ka ng tukso ng kaaway at gusto mong humingi sa Panginoon ng tulong, buksan po natin ang altar sa gabi po na ito. Kung hindi ka man nakakaranas ngayon ng tukso, pero lahat po tayo matutukso ng kaaway, and you just want to tell the Lord na, Panginoon, maway ma-apply ko to sa oras ng aking temptation. Nawa, pag dumating po na tayo ay tinukso ng kaaway, huwag tayong susuko katulad ni Job. Gusto niyang sirain tayo. Gusto niyang sirain ang church. Gusto niyang sirain ang pamilya. Gusto niyang sirain ang mga relasyon. Gusto niyang sirain ang mga magkakaibigan. Tandaan po natin, meron tayong Diyos na masasandigan. Huwag tayo magpapatalo sa kaaway. He can be defeated. Pwede niya tayong alisan if we resist. At hindi siya pwedeng maging mas taas sa Diyos. He is still delimited by God. And we have to appreciate the kind of God that we have. Na hindi niya tayo iniiwan ng walang protection. That we are still protected by God. Dear Father in heaven, thank you Lord sa naging mensahe po na ito ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ito po ay nagdulot sa amin ng kaalaman, ng encouragement, Panginoon, na sa time ng amin pong mga tukso, temptations, dahil Panginoon, mahina lang po kami. Mahina po kami, Panginoon, kung kami lamang po. Pero pagkasama namin kayo, Panginoon, nothing can be against us. Even the devil can't be against us. We can defeat the devil. We can make him depart, flee from us. Kapag kasama po namin ikaw, Panginoon, if we submit ourselves to you, nawa, Panginoon, makita po sa amin na kami po ay kaibigan ng Diyos at hindi kayakap ang mundo, hindi kayakap ang dyablo. Nawa, Panginoon, makita po sa amin ang tatag, ang tibay ng aming pagiging Kristiyano, yung identity namin bilang isang Kristiyano. Nawa, Panginoon, ay lagi naming dala ang inyong mga salita sa buhay po namin. Na pag dumating na kami po ay tinutukso ng dyablo, hindi po kami malilinlang ng kaaway. Panginoon, nawa, layuan po kami ng evil sa aming pong buhay, ng evil one sa aming life. Nawa, layuan po kami ito, Panginoon. At makita po namin, Panginoon, ang pagpapala niyo po sa aming pong mga buhay habang ginagawa po namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Habang ina-apply po namin, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Habang naglalagay po kayo, Panginoon, sa aming pong mga sarili ng proteksyon na nanggagaling po sa inyo. Lord, may we be protected from the devil. Lord, deliver us from evil. Deliver us from evil. Na Panginoon, kung meron man dito po sa amin pong
mga kasama po namin, even po sa online, kung sila po ay tinutukso ngayon ng kaaway, kung meron man sila mga hindi maisuko, Panginoon, nawa this is the right time for them to surrender this in your presence, O God, at tulungan niyo po sila, Panginoon, na magbago and finally to shut the devil out of their lives. Kung meron man sa kanila, Panginoon, ginugulo, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, please, rebuke our enemy, Lord, at huwag siyang kumilos po sa aming pong mga buhay. Even dito po sa aming pong church. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for our salvation. Thank you, Lord, for protecting us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po PNG sa napakagandang mensahe po. Ngayon po, tatako po tayo sa pagbibigay po ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang sinasabi po sa Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and the first fruits of all thine increase. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po Panginoon sa napakinggan po naming mensahe. Nawa dakilang Diyos, may apply po namin Panginoon ito sa amin pong mga buhay, mga salita niyo po Panginoon, na pwede po namin gamitin laban po Panginoon sa temptations po dakilang Diyos. Ngayon po Panginoon, sa amin pong pagbibigay, bigyan niyo po kay Panginoon ng cheerful heart as we give. Thank you dear Father, in Christ's name I pray. Amen. Awitin po natin anything that costs me nothing. Offer to him worldly things I do not need, and hope is pleased. For he wants me to be a heart that's truly his, an offering of highest price, as a servant to the Lord can use. And I will not offer anything cost me nothing. I place before you nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat po. Again, so what a blessing, reminder para sa atin at talagang kailangan nating yung mensahe na yan para po sa araw-araw na battle natin sa sanlibutan. So salamat po again, Pastor Norman, and welcome din po, Mama Maris, nandiyan po sa likod. So say hi din later on sa ating po, after po ng ating pong closing. So again, sama po natin sa panalangin, safety po ni SM. So yung pagbalik niya po sa Pilipinas, and then maging si Bisha po, pagbalik din sa Manila from Cagayan. So wala po tayong nakalimutan na again. So wag po nating pabayaan yung ating pong mga gawain. So isa rin po yung battle na sana hindi natin pinapabayaan yung ating pong mga pagtitipon. So this coming Sunday, kita-kita uli po tayo para sa ating pong worship service and yung ating pong gospel hour. So, tayo pong lahat ay tumayo. Salamat kung meron po tayong mga bisita. Thank you so much. At nakasama namin kayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's close our eyes and bow our head. Father God, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you so much, Panginoon, sa blessing spiritually namin po tinanggap na alam ko, Panginoon, very talagang important for us, Panginoon, na magamit namin sa aming pong buhay, mananampalataya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Thank you so much sa aming pong mahal na Resident Pastor kay Pastor Norman. Patuloy nga po siyang pagpalain. Continue to bless him, Panginoon, and even all the ministry that you have entrusted him, Panginoon.
Kayo naman patuloy magpatnubay. Igawad niyo rin po ang pag-iingat sa aming po pansamantalang pag-iwahiwalay. Kayo naman patuloy na magpatnubay. At ibalin niyo kami, Panginoon, this coming Sunday para po sa aming pong muling pagbibigay ng papuri pasasalamat sa inyo. Kayo naman patuloy mag-ingat din sa aming pong mahal na bishop sa pagbalik sa Manila, maging kay SM, Panginoon, sa magiging travel niya rin from Europe to Manila. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na po yung ating pong gawain. God bless us all. See you on Sunday.